Pumasok si Laika bilang yaya sa mansyon ng mga El Chavez. Pero ang hindi niya alam, anak pala niya ang batang aalagaan. At ang ama nito ay ang lalaking tumakas sa kanya noon. Bakit mo ko pinapunta dito sa boarding house mo ng ganito kaaga? Mababa ka sa boses ni Clinton ng pagkairita. Sa bagay, sino ba naman ang hindi maiirita? Kung alas 6 ng umaga, pinapapunta ito ni Laika sa boarding house nito. May mahalaga akong sasabihin sa iyo, Clinton. Naiiyak na sabi ng dalaga. Hindi kasi nito alam kung paano sasabihin sa boyfriend ang tungkol sa pagbubuntis niya. Ano bang sasabihin mo sa akin? At gaano ka-importante para papuntahin mo ko dito ng ganito kaaga? Buntis ako, Clinton. Narinig mo, buntis ako. Anong gagawin natin ngayon? Anong sinabi mo? Buntis ka? Paanong nangyari na nabuntis kita? Palagi mo namang iniinom ang pills na binibigay ko sa'yo. Hindi ko alam. Siguro may nakaligtaan akong inumin kaya nabuntis ako. Hindi to pwede, Clinton. Tsak magagalit sa akin ang mga magulang ko at baka itakwil nila ako. Mas lalo naman ako, Laika. Ang tanga-tanga mo kasi. Bakit kinalimutan mong inumin ng pills? Tignan mo tuloy ang nangyari. Isang malaking problema ang dumating sa atin. Anong gagawin natin ngayon, Clinton? Natatakot ako. Hindi ko alam. Aalis na ako. Pupuntahan na lang kita dito o di kaya tatawagan kapag may naisip na akong paraan. Bakit kailangan mo pang mag-isip? Clinton naman, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo ko pananagutan at pababayaan mo kami ng anak mo. Alam mo naman ang dahilan ko, di ba? Graduating na ako ngayon sa college. May mga pangarap ako na kailangan kong matupad. Alam ko naman yon. Pero sa tono ng pananalita mo ngayon, parang sinasabi mo sa akin na hindi ako kasali sa mga pangarap mo. Nangako ka sa akin, Clinton, na kahit anong mangyari walang makakapagpahiwalay sa ating dalawa. Hindi ko naman yun nakakalimutan, Laika. At balang araw tutuparin ko yun. Napahagulgol na lamang si Laika nang iwan siya ni Clinton. Nasasaktan siya sa pinaparamdam sa kanya ngayon ng kanyang boyfriend. Bakit hindi ito masaya na magiging ama na ito? Na nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Siya si Laika Olgado, graduating ngayong taon sa college. Balak niyang kumuha ng kursong education. Bata pa lang, pangarap na niyang maging teacher, kagaya ng namayapan niyang Lola Esmeralda. Dalawa lamang silang magkapatid at parehong babae. Siya ang panganay, kaya naman nakaatang sa kanya ang responsibilidad. Kaya gustong-gusto niya talagang makapagtapos ng pag-aaral at maging isang teacher. Nang sa ganun, kahit papaano, maiahon niya sa kahirapan ng pamilya. Focus siya sa pag-aaral. Wala sa isip niya noon ang pakikipag-boyfriend. Ngunit nagbago ang pananaw niya nang makilala si Clinton L. Chavez, ang pinakagwapo sa kanilang university. Niligawan siya ni Clinton hanggang sa mapasagot siya nito. Mapusok si Clinton, hindi niya ito napaglabanan. Nadarang siya sa kapusukan nito, kaya naman naibigay niya sa binata ang kanyang puri. Akala ni Laika, ang isang beses, hindi na mauulit. Ngunit nagkamali siya. Sa tuwing hindi niya pinagbibigyan si Clinton, nag-aaway sila at nagkakatampuhan. Dahil ayaw ni Laika na palagi silang ganon, kaya pinagbibigyan na lamang niya ang boyfriend sa gusto nito. Binigyan siya nito ng gamot para daw hindi siya mabuntis. Ngunit isang araw, nagising na lamang si Laika na masama ang pakiramdam at naduduwal. Nang makumpirma ni Laika na buntis siya, kaagad niyang tinawagan si Clinton. Wala siyang pakailam kahit sobrang aga pa. Basta kailangan nitong malaman ang tungkol sa pagbubuntis niya. Sa halip na matuwa, nagalit pa sa kanya si Clinton. Ang masama pa, mukhang wala itong balak na panagutan siya. Kamusta, friend? Nasabi mo na ba kay Clinton ang tungkol sa pagbubuntis mo? Oo, kaninang umaga. Galing siya dito sa boarding house. Hindi siya masaya na magkakaanak na kami, Lisa. Ano? Bakit? Anong sinabi niya sa'yo? Ang tanga-tanga ko daw. Hinayaan ko na mabuntis ako. Sabi pa ni Clinton, pupuntahan na lang niya ako dito o di kaya tatawagan kapag may naisip na siyang paraan. Gago pala yung Clinton na yun eh. Pagkatapos niyang magpakasarap, ngayon ay ayaw niya ng manindigan. Sabihin mo sa kanya kung hindi kanya ginalaw ng ginalaw, di sana hindi ka ngayon buntis. Natatakot ako, Lisa. Paano kung hindi ako panagutan ni Clinton? Paano na ako? Anong mangyari sa akin at sa anak ko? Huminahon ka muna, Laika, may awa ang Diyos. Hayaan mo bukas, pupuntahan natin si Clinton sa bahay nila. Kapag hindi kanya pinanagutan,
Sabihin natin sa mga magulang niyang tungkol sa kalagayan mo. Salamat, Lisa. Mabuti na lang may kaibigan ako na mabait at maaasahan. Kinabukasan nga, sinamahan siya ni Lisa sa bahay ni na Clinton. Nakadalawang katok muna siya bago pinagbuksan ng pintuan. Ang mama ni Clinton na si Aling Sylvia ang humarap sa kanila. Tinignan siya nito ng masama. Magandang araw po, Aling Sylvia. Si Clinton po, nandyan po ba? Kanina maganda ang araw ko. Pero ngayon hindi na. Dahil nakita ko ang pagmumukha mo. Wala dito si Clinton. At kahit kailan hindi mo na siya makikita. Bakit po? Nasaan po si Clinton? Umalis na si Clinton. Sumama sa tita Minerva niya patungong Amerika. Kaya kung ako sa'yo, humanap ka na lang ng ibang lalaki na lalandiin mo. Padabog silang pinagsaraduhan ng pinto ni Aling Sylvia. Napahagulgol na lamang si Laika. Hindi niya sukat akalain na magagawa ito sa kanya ni Clinton. Pagkatapos niya itong mahalin at pagkatiwalaan. Ibinigay niya ang lahat-lahat dito. Halos hindi na nga siya nagtira sa kanyang sarili. Tapos ito ang igaganti sa kanya ni Clinton. Ang iwan siya sa gitna ng problema. Matagal niya nang alam na nagbabakasyon ng tita Minerva nito. Pero ni minsan, wala itong binanggit sa kanya na sasama pala ito pabalik ng Amerika. Anong gagawin ko, Lisa? Paano na kami ngayon ng anak ko? Huwag kang umiyak. Makakasama yan sa baby mo. Nandito ako, Laika. Tutulungan kita. Hindi kita pababayaan. Salamat, pero uuwi na muna ako sa amin sa probinsya. Hindi na rin naman ako makakapasok dahil hindi magtatagal. Lalaki ang tiyan ko. Baka pagtawanan pa ako sa buong university. Sa bagay, mas maganda kung kasama mo ang mga magulang mo. Nang sa ganun may nag-aalaga sa'yo kapag lumaki na ang tiyan mo. Basta Laika, kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang kaagad ako. Sige Lisa, maraming salamat ulit. Bago matapos ang linggong yon, umuwi ng probinsya si Laika. Gulat na gulat ang inay at itay niya nang mapagbuksan siya ng pintuan. Oh Laika, umuwi ka. Hindi mo man lang sinabi sa amin na uuwi ka pala. Pasensya na po inay, biglaan ho kasi. Bakit ba? Hindi pa naman bakasyon na. Ano po kasi itay, nagkaroon ako ng problema kaya biglaan ang pag-uwi ko dito. Inay itay, patawarin po ninyo ako. May nagawa akong kasalanan sa inyo. Naguguluhan naman ng mga ito na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanya. Maya-maya, pinaupo siya ng kanyang inay sa upuan na kawayan. Anong kasalanan ang sinasabi mo, Laika? Diretsuhin mo na kami ng itay mo. Hindi naman kami manghuhula para mahulaan ang sasabihin mo sa amin. Oo nga anak, hindi yung ganito na pinapakaba mo kami ng inay mo. Buntis po ako. Nakayuko niyang sabi. Anong sinabi mo? Buntis ka? Magkapanabay na tanong ng mga magulang sa kanya. Opo, patawad po kung binigo ko kayo. Walang yakang bata ka? Bakit mo nagawa to sa amin? Buliyaw ng itay niya, sabay sampal ng kay lakas na halos ikatabingi ng mukha niya. Anong nangyari anak? Akala ko ba kami ang priority mo? Na gusto mo kaming mabigyan ng magandang buhay. Umasa kami, Laika, pero bibiguin mo lang pala kami. Sorry po, inay. Hindi ko po sinasadya. Sorry, wala kang kwentang anak. Inuna mo pa ang paglalandi kaysa sa amin na pamilya mo. Lumayas ka na. Hindi ka namin kailangan dito. Lumayas ka. Galit na sigaw ng itay niya. Umiiyak na niyakap ni Laika ang mga magulang, ngunit itinulak siya ng kanyang itay. Lumayas ka sa pamamahay ko. Simula ngayon wala na kaming anak. Lumayas ka! Hindi itay, hindi ako aalis, dito lang ako. Patawarin niyo ako, pangako babawi ako sa inyo. Sundin mo na lang ang gusto ng itay mo, Laika. Hindi inay, ayoko. Ngunit kahit anong pakiusap ang gawin ni Laika, nanatiling sarado ang isipan ng mga magulang, lalo na ang itay niya. Nang hindi pa rin umaalis si Laika, sa pilitan siyang hinila palabas ng bahay ng kanyang itay. Pagkalabas ng pinto, ubod ng lakas siya nitong itinulak, dahilan upang mapaupo siya sa lupa. Awang-awa si Laika sa sarili ng mga sandaling yun, lalo na nang pagsaraduhan siya ng pinto ng mga magulang. Sinubukan niyang kumatok, ngunit hindi siya pinagbuksan. Nangihinang napaupo siya sa lupa habang walang tigil sa pag-iyak. Ilang sandali pa ang lumipas. Bumuhos ang malakas na ulan. Sa halip na sumilong, nanatili lamang siya doon hanggang sa maggabi.
Sinubukan niyang katukin ulit ang mga magulang, ngunit hindi pa rin siya nito pinagbubuksan ng pintuan. Malalim na ang gabi nang lisanin ni Laika ang kanilang probinsya. Naisipan niyang bumalik na lamang ng Maynila. Maghahanap siya doon ng trabaho habang maliit pa ang tiyan niya. May kaunting pera pa naman siyang natitira. Gagamitin niya yun pambayad sa tutuluyan na boarding house. Ngunit mukhang sunod-sunod na kamalasan ang nangyayari sa kanya. Hinolda pang bus na sinasakyan niya. Natangay ang bag at cellphone niya. Wala naman siyang magawa kundi ibigay sa hold-upper. May hawak itong baril na nakatutok sa kanyang ulo. Ayaw niyang mamatay ng maaga. Isa pa, may baby sa kanyang sinapupunan. Kahit galit siya sa ama nito, mahal niya ang kanyang anak at gusto niya itong buhayin. Pagkalipas ng mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating din ng Maynila ang bus na sinasakyan ni Laika. Huminga muna siya ng malalim bago bumaba. Lakad lang ng lakad si Laika. Hindi alam kung saan nga ba siya patutungo. Gusto sana niyang puntahan si Lisa sa bahay nito. Pero naisip niya na baka maabala pa ang kaibigan kaya hindi na lamang siya tumuloy. Nang mapagod sa kakalakad, saglit siyang nagpahinga sa nadaanan na tindahan. Kumakalam na ang kanyang sikmura. Ang problema niya, wala siyang perang pambili. Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Bigyan niyo ko ng lakas para malampasan ang lahat ng problemang to. Pinapaubaya ko na po sa inyo ang kapalaran naming mag-ina. Nang matapos magpahinga, nagpa siya si Laika na maghanap ng trabaho. Kailangan niya ng pera para sa panganganak, lalo na ngayon na itinakwil siya ng mga magulang. Nang may madaanan na karinderya, nabasa niyang nakalagay na nangangailangan ng dishwasher. Kaagad siyang nag-apply. Mabuti na lang, tinanggap siya ni Aling Saling. Libre pa ang pagkain at tulugan. Kahit papaano, malaking tulong yun kay Laika, lalo na't wala siyang pera. Mabait si Yun nga lang, ang anak nitong lalaki ang hindi siya komportable. Pakiramdam kasi ni Laika, para siyang hinuhubaran sa tuwing tinitignan siya ni Ramil. Hi Laika, bati sa kanya ni Ramil na anak ni Aling Saling. Sa tingin niya matanda lamang ito sa kanya ng mga 5 taon. Ikaw pala Ramil. Alam mo dati nung wala ka pa Laika, ayaw ko talagang pumunta dito. Pero ngayon gustong gusto ko nang pumunta. Ha? Bakit naman? Siyempre, para makita kita. Gusto kita, Laika. Gusto kitang maging girlfriend. Naku, pasensya na Ramil pero hindi pwede. Sana maintindihan mo ko. Bakit naman? Gwapo naman ako ah. Tsaka kapag naging tayo, di tayo na ang magpapatakbo ng karinderya ni inay. Gusto sanang sabihin ni Laika kay Ramil ang tungkol sa pagbubuntis niya. Ngunit naisip niyang wag na lang. Total aalis din naman siya, oras na makaipon siya ng pera. Simula nang binasted niya si Ramil, hindi na ito masyadong pumupunta sa karinderya. Nalabis niyang pinagpapasalamat. Isang araw, nagkasakit si Aling Saling, kaya naman si Ramil ang tumao sa karinderya. Napapansin ni Laika na paminsan-minsan palihim siya nitong tinititigan. Sa pangalawang araw na pagbabantay ni Ramil sa karinderya, inabot sila ng gabi. Sarado kasi ang katapat na karinderya, kaya lahat ng customer napunta sa kanila. Alas 11 na ng gabi, naguhugas pa rin ng mga plato at kaldero si Laika. Pagod na siya pero hindi siya pwedeng magpahinga. Kailangan niya iyong matapos. Nang sa wakas matapos sa paghuhugas, kaagad siyang pumasok sa kwarto. Dala ng matinding pagod at antok, kaya mabilis na nakatulog si Laika. Nawala na sa isip ni Laika na nandoon pa si Ramil. Naalimpungatan si Laika nang maramdaman na may humahalik sa kanyang braso. Nang imulat ang mga mata, nakita niya si Ramil na nakangisi sa kanya. Ramil, anong ginagawa mo? Bakit nandito ka sa kwarto ko? Alam ko na napagod ka, Laika. Hayaan mo ko napawiin ang pagod na nararamdaman mo. Kung ano man ang binabalak mo sa akin, Ramil, pakiusap. Huwag mo nang ituloy. Maawa ka sa akin. Bakit, Laika? Naawa ka ba sa akin nang sinaktan mo ko? Di ba hindi? Kaya paano kung maawa sa'yo? Nakikiusap ako sa iyo, Ramil. Alam kong hindi ka masamang tao, pakiusap. Maawa ka sa akin. Magkahalong takot at kaba ang nararamdaman ni Laika ng mga sandaling yun. Sa halip na sundin ni Ramil ang pakiusap ni Laika, walang ano-anong sinunggaban nito ang kanyang labi. Sa pilitan nitong pinunit ang suot niyang blouse.
para itong hayok na tumingin sa kanya. Napakaganda mo talaga, Laika. Hindi ako papayag na hindi ka maangkin. Maawa ka sa akin, Ramil. Huwag mong gawin to sa akin. Ngunit nagmistulang bingi ang lalaki. Walang pakailam na pinaghahalikan siya nito. Hindi papayag si Laika na magtagumpay ang lalaki sa masamang balak nito sa kanya. Inipon niya ang buong lakas tsaka sinipa sa harapan ng lalaki. Dahilan upang mapadaing ito sa sakit. Iyon ang sinamantalang pagkakataon ni Laika para makatakas. Mabilis siyang kumaripas ng takbo palabas ng karinderiya. Nakita niyang hinahabol siya ni Ramil kaya naman mas lalo pa niyang binilisan ng pagtakbo. Nang may madaan ng basurahan, walang pag-aalinlangan siyang nagtago doon. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makitang nakalayo na si Ramil. Nangihinang napaupo sa simento si Laika. Nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan na labis niyang kinabahala. Lord, huwag niyong hayaan na mapahamak ang baby ko. Siya na lang ang mayroon ako ngayon. Itinakwil na ako ng mga magulang ko. Iniwan na din ako ni Clinton. Wala akong pera at bahay na matutuluyan. Sana'y may mabuting tao ang tumulong sa akin, sa amin ng baby ko. Awang-awa si Laika sa sarili. Sinisisi niya si Clinton. Kung hindi siya nito iniwan, hindi sana niya sasapitin ang mga nangyayari ngayon sa kanyang buhay. Dahil kay Clinton, itinakwil siya ng sariling mga magulang. Nawalan siya ng pamilya at bahay na matitirhan. Dahil kay Clinton, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil kay Clinton, kamuntik na siyang mapagsamantalahan ni Ramil. Naalala ni Laika ang perang inipon. Nasa kwarto ito at nakatago sa kanyang damitan. Gusto sanang balikan ni Laika. Ngunit natatakot siya na baka nandoon si Ramil at muli siya nitong gawan ng masama. Sayang ang perang pinaghirapan niya. Para sana yun sa panganganak niya. Hindi man yun kalakihan, ngunit malaking bagay na para sa kanilang mag-ina. Dahil walang tirahan, kaya napilitan si Laika na mamalimos na lamang sa harap ng simbahan. Kahit papaano, may naipon naman siyang barya sa maghapon. Kung saan-saan ang mga bangketa natutulog si Laika. Depende kung saan siya aabutan ng antok at pagod. Matuling lumipas ang ilang buwan at dumating ang kabuwanan ni Laika. Nang umagang yon, masakit na masakit ang tiyan niya. Pero kahit ganon, pinilit pa rin ni Laika na mamalimos para may kitain. Habang namamalimos, bigla na lamang may lumabas na tubig sa kanyang panty. Kasabay nito ang pagsakit naman ng tiyan niya. Sa pagkakataong yon, alam na ni Laika na manganganak siya. Pumuesto sa isang sulok si Laika at dahan-dahan na umupo, sabay bukaka sa dalawang hita. Huwag kang mag-alala anak, kahit walang doktor, ilalabas ka ng ligtas ni Mama. Inumpisahan ni Laika ang pag-ire. Nakailang ire din ito bago naramdaman na may lalabas na. Sa pagkakataong yon, tinodo na ni Laika ang pag-ire. Hindi nagtagal, narinig niya ang pag-iyak ng sanggol. Nangihina at pawis na kinarga ni Laika ang anak niya. Nakangiti siya habang umiiyak, iyak ng kaligayahan. Pinagmasdan niya ang anak at napaka-cute nito, hindi maipagkakaila na anak ito ni Clinton. Habang pinagmamasdan, nakita ni Laika ang balat sa bandang tiyan. Mahal na mahal kita anak. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Pangako ko sa'yo, magkakaroon tayo ng magandang bahay, kahit hindi malaki basta hindi dito sa kalsada. Dala ng matinding pagod, nakatulog si Laika habang karga ang anak niya. Nang magising, wala na sa kanyang tabi ang anak niya. Halos maikot na ni Laika ang buong paligid, ngunit wala talaga doon ang anak niya. Nagtanong-tanong siya sa mga taong nandoon, ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang anak niya. Nasaan ka na anak? Bakit pati ikaw iniwan mo ko? Kung saan-saan hinanap ni Laika ang anak niya. Ngunit bigo siyang matagpuan ito. Pinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi nakikita ang anak niya. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Ilang buwan na niyang hinahanap ang anak, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin niya ito nakikita. Dahil sa pagkawala ng anak at patong-patong na problema, nagkaroon ng depresyon si Laika hanggang sa unti-unti siyang tinatakasan ng katinuan. Palagi itong tahimik o di kaya nagsasalitang mag-isa. Tinatawag nito ang anak habang umiiyak. Makalipas ang 5 taon, mag-4 na buwan simula nang makabalik sa Pilipinas ang mag-amang Clinton at Zeke. Si Zeke ay hindi niya totoong anak,
Pero higit pa sa tunay na anak, ang turing niya sa bata. Anak-anakan ito ng pinsan niyang si Kara. Yun nga lang ng mag-asawa ay hindi nito pwedeng dalhin ng bata dahil ayaw ng asawa ni Kara. Ayaw ding alagaan ng mama ni Kara na si Tita Minerva. Kaya naman nang magtungo sa Amerika ang mag-asawang Kara at Rod, sa kanya iniwan ng bata. Unang kita pa lamang ni Clinton kay Zeke, magaan na kaagad ang loob niya sa bata. Yun ang dahilan kaya kusa na siyang nag-volunteer na alagaan ng bata. Ang kwento sa kanya ni Kara, nakita nito si Zeke sa basurahan. Naawa ito kaya naman inuwi niya. Nananawagan si Kara sa TV kung sino ang ina ni Zeke, ngunit wala namang nagpakita. Sa awa ni Kara sa bata, kaya inampun na lamang nito at itinuring na totoong anak. Mukhang mainit ata ang ulo mo ngayon. Paano ba naman mama? Ilang buwan pa lang kami dito ni Zeke. Nakakailang yaya na siya. Si Lena aalis na. Hindi niya kayang alagaan si Zeke. Sino ba naman kasing makakatagal dyan sa ampon mo? Masyadong makulit at sutil. Ikaw naman kasi Clinton, bakit inampun-ampun mo pa ang batang yan? Mama naman, hanggang ngayon pa rin ba mainit ang dugo niyo sa bata? Bata lang si Zeke. Hindi pa niya alam ang mga ginagawa niya. Mabait at mapagmahal na bata si Zeke. Sana makita niyo yun sa kanya. Tsaka please lang, ituring niyo siyang tunay na apo dahil para sa akin anak ko si Zeke. Hindi mo siya anak, Clinton. Napulot lang siya sa basurahan ni Kara. Malay ba natin kung may dugong kriminal ang batang yan? Tama na mama. Kung ayaw niyo kay Zeke, hindi ko kayo pipilitin na tanggapin siya. Pero sana naman kahit pakitang tao lang, ipakita niyo sa kanyang pagiging lola ninyo. Mag-asawa ka na kasi at bigyan mo ko ng totoong apo, hindi yung pinulot lang sa basurahan. Naiiling na lamang si Clinton na iniwan ng ina sa garden. Hanggang ngayon, mainit pa rin ang dugo ng mama niya kay Zeke. Nawala ang init ng ulo ni Clinton nang lapitan siya ng anak at yakapin. Daddy, bad po ba ako? Hindi naman baby, bakit mo na itanong? Kasi po, ayaw sa akin ni Lola Sylvia. Ayaw din niya na tinatawag ko siya na Lola o Mamita. Huwag mo na lang pansinin ang lola mo. Ang mahalaga, mahal ka ng daddy, okay? Okay po, pero sana daddy, nandito si mami para kasama natin siya dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin masabi ni Clinton kay Zeke ang tungkol sa totoo nitong pagkatao. Humahanap pa siya ng tamang timing. Ayaw ni Clinton na maglihim sa bata, kaya ang balak niya sabihin ang totoo nitong pagkatao. Hayaan mo baby, darating din ang araw na makikilala at makakasama mo ang mami mo. Tumawag si Clinton sa agency. Kailangan niya makakuha ng bagong yaya sa lalong madaling panahon bago pa umalis si Lena. Isa pa'y masyado siyang busy sa negosyo kaya hindi niya matutukan ng bata. Sinadya ni Clinton na lakihan ng offer na sahod para mabilis makakuha ng yaya ni Zeke. Isang hapon, habang naghahalongkat ng mga gamit si Clinton, hindi sinasadyang nakita niya ang lumang picture nila ni Laika. Kuha ang picture na yon ng 4th Mansari nila. Ang saya-saya nila doon. Pakiramdam nilang dalawa, sila lang ang tao sa mundo. Kamusta ka na kaya Laika? Kayo ng anak natin. Hayaan mo ngayon na nakabalik na ako dito sa Pilipinas. Hahanapin ko kayo at bubuo na tayo ng isang masayang pamilya. Hinaplos ni Clinton ang picture ni Laika. Hanggang ngayon mahal pa rin niya ang babae. Simula nang magkalayo sila, ni minsan hindi siya nakipagrelasyon sa ibang babae o ang tumikim man lang. Mukha ni Laika ang palagi niyang nakikita at ang init ng katawan lamang nito ang gusto niyang maramdaman. Alam ni Clinton na nagkamali siya. Mali na iniwan niya sa ere ang mag-ina. Bata pa siya noon at isa pa, gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ina. Ngayon na isa na siyang tanyag na businessman, kaya na niyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang mag-ina. Lahat ibibigay niya para maging masaya ang mga ito sa kanyang piling. Anong sabi mo, Laika? Luluwas ka ng Maynila at magtatrabaho bilang yaya? Opo, inay. Malaki ang pasahod ng magiging amo ko. Mabuti na lang talaga natanggap ka agad ako sa interview. Magkano ba ang pasahod? 30,000 din naman, inay. Dinaig pang nag-uupisina. Eto na inay ang sagot sa mga dasal ko. Kapag nakaipon ako, kukuha ko ng magaling na private investigator na siyang makakahanap sa anak ko. Sana nga anak, mahanap mo na ang anak mo. Kasalanan namin ito ng itay mo.
Kung hindi ka sana namin pinalayas, hindi mawawala ang anak mo na apo namin. Huwag niyong sisihin ang mga sarili niyo. Wala kayong kasalanan sa pagkawala ng anak ko. Si Clinton ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi niya kami iniwan, hindi sana mawawala ang anak ko. Abot hanggang langit ang pagkasuklam ko sa kanya. Hindi na malaya ni Laika ang pagtulo ng kanyang mga luha nang maalala si Clinton at ang anak niya. Ilang taon na ang nakalipas simula nang mawala ang anak, ngunit hanggang ngayon, umaasa pa rin si Laika na buhay ito at magkakasama sila balang araw. Nang araw na mawala ang anak, pakiramdam niya gumuho ang mundo niya. Kung saan-saan siya naghanap, ngunit bigo siyang ito ay makita. Hanggang sa tinakasan na siya ng sariling katinuan. Mabuti na lamang isang mayaman na lalaki ang tumulong sa kanya at pinagamot siya nito. Kailan ka luluwas ng Maynila? Bukas po ng umaga, inay. Ayaw sana kitang payagan, pero alam ko naman na hindi ka na magpapapigil. Mag-iingat ka doon, anak, at sana mahanap mo na ang anak mo. Salamat po, inay. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakagayak na si Laika. Nang matapos silang magpaalamanan, kaagad na siyang sumakay ng tricycle. Tumanggi siya nang ihahatid sana siya ng mga magulang. Alam niya kasi na iyakin ng inay, baka hindi pa matuloy ang pag-alis niya. Makalipas ang ilang oras na biyahe, sa wakas ay nakarating din ng Maynila si Laika. Kaagad siyang nagpara ng taxi at nagpahatid sa address ng magiging amo niya. Nang makarating sa bahay ng magiging amo, halos malula si Laika sa ganda at laki nito. Naisip ni Laika kung maganda ang labas, mas lalo sigurong maganda ang loob. Huminga muna siya ng malalim bago nag-doorbell. Isang matandang lalaki ang nagbukas sa kanya, na sa tingin niya, gwardiya sa bahay na iyon. Magandang hapon po, ako po si Laika Olgado, ang yaya na pinadala ng agency. Ganun ba? O sige, pasok na po kayo't nasa loob si Ma'am Cara. Naglakad ang guard papasok sa malaking bahay habang nakasunod naman si Laika. Hindi maiwasan ni Laika na humanga sa loob ng bahay. Napakaganda, halatang mayaman talaga ang may-ari. Ang mga painting na nakasabit, sa tingin niya ay milyones ang halaga. Pinaupo muna siya ng guard sa sofa. Tinawag nito ang isang katulong para sabihin na dumating na siya. Kaagad naman itong tumalima. Hindi nagtagal, nasa harapan na ni Laika ang isang magandang babae. Napakasosyal nitong tignan sa suot na dress. Magandang hapon po, ma'am. Ako po si Laika Olgado, ang yaya na pinadala ng agency. Magandang araw din sa iyo, Laika. Ako si Cara, ang tita ng batang aalagaan mo. Wala dito ngayon ang daddy ni Zeke, kaya ako ang nandito. Pero baka bukas nandito na yon. Ganun po ba, ma'am? Inabot ni Laika ang hawak na envelope kung saan naroon ang kanyang resume na kaagad namang binasa ni Cara. Dito sa bahay, si Zeke lang ang concern mo. Gusto namin sa kanya lang ang mga mata mo. Mabait na bata si Zeke. Yun nga lang medyo makulit siya. Sana lawakan mo ang pangunawa mo sa kanya. Oo naman po, ma'am. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat para maalagaan ng mabuti ang pamangkin niyo. Sana nga kasi nakakailang yaya na siya, pero walang nagtatagal. Sana matagalan mo si Zeke. Kailangan ko po ang trabahong to, kaya gagawin ko ang lahat para magkasundo kami ni Zeke. Salamat, Laika. Kahit papaano napanatag ang loob ni Laika. Sa tingin niya, mabait si Cara at hindi ito mahirap pakisamahan. Sinamahan siya ni Cara kung saan ang kwarto ni Zeke. Pumasok sila sa isang kwarto. Malaki pa yun sa buong bahay nila sa probinsya. Pagpasok ng kwarto, naabutan nilang naglalaro ang isang batang lalaki. Nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Laika nang mapagmasdan ng bata. Patakbo itong lumapit kay Cara at yumakap. Sino po siya, Tita Cara? Siya si Yaya Laika, ang bago mong yaya. Again? Yes, baby. Ikaw naman kasi. Inaaway mo ang nagiging yaya mo. Tuloy umaalis sila. Sana kay Yaya Laika, magpakabait ka na. Mahirap kasing kumuha ng yaya. Sorry po, Tita Cara. Promise magbe-behave na po ako. Really? Yes po, Tita. Thanks, baby. Tsak na matutuwa nito ang daddy mo. So paano, Laika, ikaw nang bahala kay Zeke? Yung mga gamit mo, pinadala ko na kay Rona sa maid's quarter. Sige po, Ma'am Cara. Ako nang bahala sa pamangkin nyo. Maraming salamat po ulit. Nang maiwan silang dalawa ni Zeke sa kwarto, kaagad niya itong nilapitan at tinanong. Anong gusto mong gawin natin? Gusto kong manood po ng cartoons.
Okay, sige. Manonood tayo pero gusto ko habang nanonood kay kakain ka. Tingnan mo, ang payat-payat mo. Siguro hindi ka masyadong kumakain, no? Hindi sumagot ang bata. Sa halip, niyakap siya nito na kinagulat naman ni Laika. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na saya ang puso ni Laika nang yakapin siya ni Zeke. Para bang kay gaan sa kanyang pakiramdam. Higit doon, parang may koneksyon silang dalawa. Nang matapos magyakapan, nag-umpisa na itong manood ng movie. Habang siya naman, niligpit ang mga kalat nito. Nang matapos magligpit, tinanong niya si Zeke kung ano ang gusto nitong kainin. Sinabi nito na gusto nitong kumain ng pancake na may maraming syrup na strawberry. Napangiti si Laika. Paborito din kasi niya ang strawberry. Yun nga lang, bibihira siyang makakain. Walang pera na pambili ang kanyang mga magulang. Okay, sige. Magluluto lang si Yaya ng pancake with strawberry syrup. Kaagad ngang nagtungo sa kusina si Laika para magluto ng pagkain ni Zeke. May 3 katulong doon na abala sa pagluluto at paghuhugas. Nagpakilala si Laika sa 3 babaeng nandoon. Ang isang katulong na si Rona, halos kaedad lang niya. Ang ganda-ganda mo naman, Laika. Hindi ka bagay maging yaya. Bagay sa'yo maging mami ni Zeke. Ha? Walang mami si Zeke. At bukod doon, ampun lang ito ni Sir. Huwag kang maingay na sinabi ko sa ito, ha? Ano? Oo, kaya binata pa ang amo natin. At sobrang gwapo niya. Makalaglag panty. Talaga? Hindi naman ako interesado, Rona. Ang gusto ko lang magtrabaho at kumita ng pera. Huwag kang mag-alala, mabait si Sir Clinton at hindi siya istrikto katulad ng ibang amo. Basta ayusin mo lang ang trabaho mo. Clinton ang pangalan ng amo natin? Oo, bakit? Wala naman, kapangalan niya kasi yung kakilala ko. Habang nagluluto, nahulog sa malalim na pag-iisip si Laika. Ayaw niyang isipin na iisang tao lang si Clinton at ang amo niya ngayon. Oo, galit na galit siya sa lalaki pero hindi pa siya handang makita ito at makaharap. Gusto niya kung magkikita man sila ni Clinton ay kasama na niya ang anak niya. Nang matapos magluto, kaagad niyang inakyat ang pagkain ni Zeke. Busy ito sa panonood ng cartoons. Naupo siya sa tabi nito at nagsalita. Naglakas loob na siyang tanungin ng bata kung ano ang itsura ng daddy nito. Gusto niyang makasigurado na ibang Clinton ang ama ni Zeke. Zeke, paano mo i-describe sa akin ang daddy mo? Gwapo, mabait at syempre love na love niya ako. Matangkad ba ang daddy mo? Opo. Singkit ba ang mga mata niya? Why, Yaya? Gusto mo bang maging boyfriend ng daddy ko? Ha? Naku, hindi ah. Ang mabuti pa siguro, Zeke, kalimutan mo na lang kung ano man ang tinanong ko sa'yo. Pwede ba yun? Okay po. Kinalma ni Laika ang sarili at ipinagdadasal na lamang niya na sana magkaibang tao si Clinton at ang Clinton na daddy ni Zeke. Natutuwa si Laika dahil hindi siya nahihirapan na alagaan si Zeke. Sa totoo lang magaan itong kasama. Pakiramdam ni Laika ay parang anak niya na ito. 2 araw na siya ngayon sa mansyon pero hindi pa rin dumadating ang daddy ni Zeke. Ang sabi ni Rona, baka mamayang hapon darating na yun o di kaya bukas ng umaga. Excited na si Laika na makilala ang daddy ni Zeke. Una, para makilala ito bilang amo at pangalawa, para malaman na niya ang kasagutan na magkaibang tao ang dalawa na nagkataon lamang na magkapangalan ng mga ito. Rona, pwede ba akong magtanong sa'yo? Oo naman, ano ba yun? Bakit parang walang picture na makikita dito sa bahay? Mga paintings lang. Ah, yun ba? Kasi kakarating lang nila Sir Clinton galing Amerika. Talaga? So ibig sabihin bago lang sila dito? Oo, 4 na buwan pa lang pero itong bahay, matagal nang binili ni Sir Clinton, nasa Amerika pa lang siya. Ah, ganun ba? Kayo, mukhang kilalang kilala nyo na si Sir Clinton ah. Oo naman, matagal na kasi kami dito. Kami ang tumatao at nagbabantay sa bahay na to. Gusto kasi ni Sir Clinton na may tao dito at mapanatiling malinis ang bahay niya. Bakit? Wala bang mga magulang si Sir Clinton? Meron pero may sariling bahay sa Makati tsaka masungit yung mama ni Sir Clinton. Kinagabihan, hindi dalawin ng antok si Laika. Naiisip na naman niya ang kanyang anak. Ipinagdarasal niya na sana ligtas ito at nasa mabuting kamay. Nagpa siyang bumangon si Laika para uminom ng tubig sa kusina. Habang pababa ng hagdanan, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Kaba na hindi niya alam kung bakit. Pagpasok sa kusina,
May nakita siyang bulto ng katawan ng lalaki na nakatayo malapit sa may ref. Mas lalong lumakas ang kabang nadarama niya. Iniisip ni Laika na napasok sila ng magnanakaw. Pasimple niyang hinawakan ng malaking flower vase na siyang ipupukpok sa lalaking magnanakaw. Dahan-dahan ang kilos na nilapitan niya ito. Akmang ihahampas na sana niya sa ulo ang flower vase nang bigla itong lumingon sa kanya. Nangihinang nabitiwan niya ang hawak na flower vase. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ngayon sa harapan niya. Kahit 5 taon na ang nakalipas, hinding-hindi niya makakalimutan ang pagmumukha nito. Laika? Narinig niyang sabi ng lalaki. Hindi makapagsalita si Laika. Nanatili lang siyang nakatingin sa mukha nito. Muling bumalik ang lahat ng sakit dulot ng pag-iwan nito noon sa kanya. Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Kung ganon, ikaw ang daddy ni Zeke? Tumango naman ito sa kanya. So, ikaw ang bagong yaya ng anak ko? Hindi alam ni Laika ang gagawin ng mga sandaling yun. Hindi niya inaasahan ang pagkikita nilang muli ni Clinton. Sa halip na kausapin ng lalaki, patakbo siyang bumalik sa kwarto. Tahimik siyang umiyak ng umiyak hanggang sa wala ng luha ang gustong tumulo sa kanyang mga mata. Gusto niyang balikan sa kusina si Clinton at ilabas ang galit na nararamdaman para dito. Pero wala pa siyang lakas ng loob na gawin yun. Samantala, naiwan na sa kusina si Clinton na hindi pa rin makapaniwala na makikita niyang muli si Laika at sa loob pa mismo ng kanyang pamamahay. Masyado na bang maliit ang mundo para sa kanilang dalawa? Sa lahat ng tao, si Laika pa talaga ang naging yaya ng anak niya. Gusto niya itong sundan at kausapin, ngunit naisip ni Clinton na palipasin na muna ang gabing yun. Dahil sa nangyari, hindi nakatulog ng gabing yun si Clinton. Si Laika lang ang laman ng kanyang isipan. Wala pa rin nagbago sa babaeng ito. Ito pa rin ang kilala niyang Laika noon. Maganda at may nangungusap na mga mata. Ngayon na nagkita na tayo, Laika. Aayusin ko ang nasira nating relasyon. Naku ang sumira. Mahal na mahal pa rin kita. Kinabukasan, maaga pa lang ay pinuntahan na ni Clinton ang anak sa kwarto. Tulog na tulog pa ito. Maingat siyang tumabi at niyakap ang anak niya. Mataman niya itong pinagmasdan. Alam mo ba anak, malapit ko nang makilala ang anak namin ni Laika. Kapag nangyari yun, magiging magkapatid na kayo't mamahalin niyo ang isa't isa. Lalabas na sana sa kwarto si Clinton nang bumukas ang pinto at pumasok si Laika. Halatang nagulat ito nang siya ay makita. Sorry, hindi ko alam na nandito ka pala. Sige, lalabas na muna ako. Sandali Laika. Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Pasensya na, hindi pa ako handa na kausapin ka. Bigyan mo ko ng sapat na panahon na maging handa. Alam ko naman ang dahilan mo. Dahil iniwan kita sa ere. Walang araw na hindi ko yun pinagsisihan, Laika. Kung totoo ang sinasabi mo, dapat bumalik ka. Dapat binalikan mo kami pero hindi mo yun ginawa. Hinayaan mo ko mag-isa, Clinton. Hinayaan mo ko na dalhin ang problema na ikaw ang may gawa. Sorry, Laika. Alam ko naging duwag ako't makasarili. Sarili ko lang ang inisip ko't hindi ko naisip ang mararamdaman mo. Nandito na ako ngayon, Laika. Nakahanda akong bumawi sa inyo, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Huli na ang lahat, Clinton. Masyado nang maraming nangyari sa nakalipas na 5 taon. Daddy, Yaya Laika, nag-aaway po ba kayo? Sabay pa silang napalingon nang magsalita si Zeke. Gising na pala ito't narinig ang kanilang pag-uusap ni Laika. No baby, nag-uusap lang kami ni Yaya Laika. Bakit po umiiyak si Yaya Laika? Wala ito Zeke, napuwing lang ang Yaya Laika. Are you sure Yaya? Oo naman, sige na bumangon ka na dyan at papaliguan na kita at pagkatapos kakain ka na ng breakfast. No Yaya, big boy na po ako, kaya ko nang maligo mag-isa. Sigurado ka? Yes po. Pagsapit ng hapon, nakita ni Clinton na nakaupo sa gilid ng pool si Laika habang pinapanood nitong naliligo si Zeke. Nilapitan niya ito at naupo sa tabi nito. Pinagmasdan niya ang mukha ni Laika. Mababakas doon ang kalungkutan. Siguro naman ngayon, pwede na tayong mag-usap. Kung hindi ka komportable dito, pwede naman tayo mag-usap sa ibang lugar. Aaminin ko, Clinton. Galit na galit ako. Abot hanggang langit ang pagkasuklam ko sa'yo. Dahil sa'yo hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa'yo, tinakwil ako ng mga magulang ko't nawalan ng tirahan. Dahil sa'yo, kamuntik na ako maghahasa.
Dahil sa'yo natulog ako sa bangketa at namalimos sa kalye. At dahil sa'yo, nawala ang anak ko. Anong sabi mo? Nawala ang anak natin? Oo, nawala ang anak natin. Dahil wala akong bahay na matirahan, ang kalsada ang nagsilbing tirahan ko. Doon ko pinanganak ang anak natin. Paggising ko wala na siya sa tabi ko. Kung saan-saan ko siya hinanap. Ngunit bigo akong matagpuan siya. Umabot pa sa punto na tinakasan ako ng sariling katinuan. Dahil sa patong-patong na problema na kinakaharap ko. Hindi mo yun alam dahil wala ka sa tabi ko. Habang nagpapasarap ka sa Amerika, patong-patong naman ang problemang kinakaharap ko dito. I'm sorry, Laika, hindi ko alam. Ngayon na nandito na ako, magtutulungan tayo na hanapin ang anak natin. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Clinton. Nakaya ko ng 5 taon na wala ka sa tabi ko. Kakayanin ko ulit ngayon alang-alang sa anak ko. Hindi, Laika. Kailangan mo ko, kailangan mo ng tulong ko. Marami akong pera. Kayang hanapin ng pera ko ang anak natin. Ang kapal ng mukha mo, Clinton, na pagmalakihan ako. Oo, marami kang pera, ako wala. Pero kaya kong hanapin ang anak ko sa paraan na alam ko. Napabuntong hininga na lamang si Clinton nang iwan siya sa gilid ng pool ni Laika. Halika na, Zeke. Umahon ka na dyan, ako na magpapaligo sa'yo para mabilis. No, Yaya, ako na po. Big boy na po kaya ako. Kahit na, Zeke. Basta umahon ka na dyan at ako na magpapaligo sa'yo, okay? Okay po, Yaya. Pagkagaling sa pool, dumiretso na silang dalawa sa banyo. For the first time, simula nang maging yaya siya ni Zeke. Ngayon pa lang niya ito papaliguan. Ayaw kasing magpapaligo sa kanya ni Zeke. Katwiran nito, big boy na ito. Mabuti na lang talaga't hindi na tumanggi ng sinabi niya na siya na ang magpapaligo. Pagkapasok sa banyo, kaagad niyang hinubad ang mga damit ng bata at inumpisahang sabunin ang katawan nito. Habang sinasabon ang katawan ni Zeke, naagaw ang pansin ni Laika sa balat nito sa bandang tiyan. Naalala bigla ni Laika ang anak, may balat din ito sa bandang tiyan. Natutop niya ang bibig at hindi makapagsalita, titig na titig pa rin sa balat ni Zeke. Why, Yaya? May problema po ba? Wala, Zeke. Sige na, bilisan na natin, baka sipunin ka. Nang matapos paliguan si Zeke, kaagad niya itong binihisan at pagkatapos binalikan sa pool si Clinton. Naroon pa rin ang lalaki, nakaupo at napangiti ito nang siya ay makita. Sabihin mo nga sa akin, Clinton, saan mo nakuha si Zeke? Anong saan ko nakuha si Zeke? Ang sabi sa akin ni Rona, ampun mo lang si Zeke. Nakikiusap ako sa iyo, Clinton, sabihin mo sa akin kung saan mo nakuha si Zeke. Si Kara ang nakakuha kay Zeke. Tapos nang mag-asawa siya, ayaw naman ang alagaan ng mama niyang si Tita Minerva. Kaya ako nang nag-volunteer na alagaan ng bata. Naawa kasi ako sa kanya. Saan nakuha ni Ma'am Kara si Zeke? Bakit mo ba tinatanong, ha? Basta sagutin mo na lang ang tanong ko. Saan nakuha ni Ma'am Kara si Zeke? Sa basurahan. Basurahan? Oo, dun siya nakita ni Kara. Naawa si Kara kaya inuwi sa bahay nila. Ano bang issue doon, halay ka? Posibleng si Zeke ang nawawala nating anak. What? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo, Clinton. Siguradong sigurado ako. Nakita ko ang balat sa bandang tiyan ni Zeke. Kaparehong-kapareho ng balat ni Liam. Oh my God, wait lang at tatawagan ko si Kara. Tinawagan nga ni Clinton ang pinsan na si Kara at kaagad na pinapunta sa kanyang bahay. Hindi naman nagtagal ay dumating ito. Anong problema? Bakit mo ko pinapunta dito? Ang sabi sa akin ni Laika, posibleng si Zeke ang nawawala naming anak. Really? Opo, Ma'am Kara. Sa kalsada ako nanganak tapos nakatulog lang ako saglit. Pagising ko, wala na sa tabi ko ang anak ko. Kung saan-saan ko siya hinanap pero bigo kong makita siya. Hanggang ngayon hinahanap ko pa rin siya. Paano mo naman nasabi na si Zeke ang nawawala mong anak? Dahil sa balat niya. Yun ang palatandaan ko sa anak ko at hindi ako maaaring magkamali. Magkapareho sila ng balat ni Zeke. Isa lang ang solusyon para mapatunayan na si Zeke nga ang nawawala ninyong anak. Kailangan niyong magpa-DNA test na 3. Yeah, you're right. Kung yan ang susi para malaman natin ang totoo, payag ako. Kinabukasan, kaagad nga silang nagpa-DNA test na 3. Dahil kilala ni Clinton ng doktor, kaya naman 2 araw lang ang itatagal at malalaman na nila ang resulta. Walang tigil sa pagdarasal si Laika na sana tama ang kutob niya, na sana si Zeke ang anak niya. Unang kita pa lang niya sa bata,
Magaan na kaagad ang loob niya. Nararamdaman ng puso ni Laika na may koneksyon silang dalawa. Nang dumating na ang resulta ng DNA test, hiniling ni Laika kay Clinton na siya na ang magbubukas nito. Habang hawak ang envelope kung saan nakalagay ang DNA result, taimtim na nagdadasal si Laika na sana tama ang sinasabi ng kanyang puso. Nang mabasa ang resulta, ganoon na lamang ang pagtulo ng kanyang mga luha. Patakbo niyang nilapitan si Zeke at niyakap ng mahigpit. Nagtataka naman ang bata sa ginawa ni Laika, lalo na ang pag-iyak nito. "Why are you crying, Yaya? Masaya lang ako, Zeke, dahil sa wakas, nahanap na kita't magkakasama na tayong dalawa." "What do you mean, Yaya?" "Simula ngayon, Mama na ang tatawag mo sa akin, pwede ba yun?" "Mama Laika?" "Oo, anak. Ako ang Mama Laika mo." Kinuha ni Clinton kay Laika ang hawak nitong DNA test result at pagkatapos, pinasadahan ng tingin. Katulad ni Laika, hindi rin ito makapaniwala sa nabasa. Kaya pala magaan ang loob niya kay Zeke dahil totoong anak niya ang bata. Nakangiting pinagmasdan ni Clinton ng kanyang mag-ina. Ngayon ay buo na ang kanyang pamilya. Hinintay niyang matapos na magyakapan ng dalawa. Balak niyang kausapin si Laika tungkol sa kanilang pamilya. Nang matapos magyakapan ng mag-ina, kagad silang iniwan ni Zeke. Niyaya naman niya sa garden si Laika. "Ngayon na napatunayan na si Zeke ang nawawalang anak natin. Panahon na, Laika, para ayusin ang pamilya natin. Mahal pa rin kita hanggang ngayon at nakahanda ako na pakasalan ka sa lahat ng simbahan." Walang paligoy-ligoy na sabi niya kay Laika. Ilang taon ang nasayang sa kanilang dalawa. Ayaw na niyang magsayang ng oras. "Wala na tayong aayusin, Clinton, dahil ikaw ang sumira sa maganda nating samahan. Masyadong mahirap ang pinagdaanan ko sa buhay. Tapos ikaw babalik dito na parang walang nangyari at yayayain ako ng kasal? Sana nga, Clinton, ganun lang kadali ang lahat eh. Pero hindi. Masyadong masakit ang sugat na nilikha mo dito sa puso ko." "I know, kasalanan ko ang lahat. Pero nandito na ako ngayon, Laika. Kalimutan na natin ang mga nangyari nun. Magsimula tayo ng panibagong yugto. This time, hindi na kita iiwan sa ere. Magkasama na nating haharapin ang mga problema. Kailangan tayong dalawa ni Zeke. Kailangan niya ng kumpletong pamilya at mangyayari lang yun kapag nagpakasal tayo. Pasensya na, Clinton, pero hindi ako magpapakasal sa'yo. Alam ko, Laika, nararamdaman ko na mahal mo pa rin ako. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit. Please, mag-umpisa ulit tayo. Pinapangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Ipaglalaban na kita. Kayong dalawa ni Zeke ang una sa mga priority ko. Dapat noon mo yan ginawa, Clinton. Hindi sana masisira ang buhay ko. Higit sa lahat, hindi sana mawawala sa akin ng ilang taon ng anak ko. Kaya lang makasarili ka. Inuna mo ang mga pangarap mo kaysa sa amin ng anak mo. Siguro naman hindi mo ikagagalit kung hindi ako magpapakasal sa'yo at hindi kita bibigyan ng second chance. Tama na ang isang beses, Clinton. Ayoko nang masaktan ulit at magdusa ng dahil sa'yo. Ngayon na nahanap ko ng anak ko, aalis na kami dito. Wala nang dahilan para manatili kami sa pamamahay mo. No, Laika, hindi ka aalis na kasama si Zeke. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Pero ikaw lang na mag-isa't may iwan dito ang anak ko. Wala kang karapatan sa kanya dahil una pa lang, inabandona mo na siya. Ikaw ang walang karapatan sa kanya, Laika. Pabaya kang ina. Kung hindi ka pabayang ina, hindi sana mawawala ang anak natin. Mabuti na lang talaga't sa akin napunta si Zeke. Dahil kung sa ibang tao, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Ako pa talagang pabayang ina? Bakit, Clinton? Ginusto ko bang mawala ang anak ko? Di ba hindi? Kung hindi mo kasi ko iniwan, hindi to mangyayari sa amin. Kaya lang iniwan mo kami. Tama na, Laika. Kahit magsumbatan pa tayo, wala nang mangyayari. Hindi na maibabalik ang mga bagay na nangyari na. Ang maganda nating gawin ngayon, magsimula tayo ng panibagong yugto. At sinisigurado ko sa iyo na sa pagkakataong to, hindi na kita iiwan. Mananatili ako sa tabi ninyo ni Zeke. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na mapatunayan sa iyo ang sarili ko. Walang nagbago sa nararamdaman ko sa iyo hanggang ngayon. Mahal na mahal pa rin kita at nararamdaman ko na mahal mo pa rin ako. Huwag mong hayaan na manaigang galit dyan sa puso mo. Matuto kang magpatawad. Like tao lang tayo na nagkakamali. Hindi ko alam, Clinton. Basta isa lang ang alam ko. Sariwa pa rin ang sugat na iniwan mo dito sa puso ko. Kung totoong mahal mo ko at gusto mong makabawi sa akin, hayaan mo ko na makasama si Zeke. Si Zeke lang ang kailangan ko at makakapagpasaya sa akin. Sunod-sunod na paghinga ng malalim ang ginawa ni Clinton.
Mahal niya si Laika at ang anak na si Zeke. Hindi niya kayang malayo ng matagal sa anak. Mahal na mahal niya ito. Hindi siya papayag na mawala ito sa kanya. Sa kanya lang ang anak niya. Nang ibalita ni Clinton sa kanyang mama ang tungkol sa totoong pagkatao ni Zeke, tuwang-tuwa ito dahil totoong apo nito ang bata. Hindi pabor ang mama niya na makuha ni Laika ang bata at ito ang mag-aalaga. Hindi ako papayag, Clinton. Ngayon pa na totoong apo ko si Zeke. Marami kang pera. Kaya mong labanan si Laika. Lalo na't wala siyang kakayahan na buhayin ng anak niyo. Pero mama, si Laika ang ina ni Zeke. Ilang taon siyang nangulila sa pagkawala nito. Ang gusto lang naman niya makasama ang anak namin. Wala siyang karapatan sa anak ninyo. Pabaya siyang ina. Huwag mong hayaan na makuha niya ang apo ko. Pero mama, wala nang pero-pero. Basta sa atin lang si Zeke. Tapos ang usapan. Pakiramdam ni Clinton, lalong sumakit ang kanyang ulo. Hindi naman ang gusto niya. Ang mapunta sa kanyang pangangalaga ni Zeke. Pero ayaw naman niya na magkagalit silang dalawa ni Laika ng dahil lamang doon. Hindi pa nga siya nakakabawi sa babae tapos ngayon mag-aaway na naman sila ng dahil lamang sa custody ng kanilang anak. Humingi ng payo si Clinton kay Kara. Ang sabi nito, hayaan na lang niya na mapunta ang custody kay Laika. Dahil ito ang ina at isa pa, wala pa sa tamang edad si Zeke para magdesisyon kung kanino ito sasama. Pagkarating ng bahay, kaagad niyang hinanap si Laika. Natagpuan niya ito sa kwarto ng anak. Nanonood ang dalawa. Pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Tungkol saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa anak natin. Pareho natin gustong alagaan si Zeke. Isa lang ang nakikita kong solusyon para mabuo tayo. Marry me, Laika. Pakasalan mo ko. Buuin natin ang pamilya natin. Kalimutan mo na ang galit mo sa akin. Madaling sabihin sa'yo dahil hindi ikaw ang nasaktan. Hindi ikaw ang nagdusa. I'm sorry, Clinton, pero nakapagdesisyon na ako. Aalis na kami dito ni Zeke sa lalong madaling panahon. At wag mo kaming pipigilan. Wag mo kong gagalitin, Laika. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Kung ayaw mo kong pakasalan, wala na ako magagawa sa bagay na yun. Tungkol naman sa anak natin, dito lang siya. Hindi mo siya pwedeng isama sa pag-alis mo. At yun ang masusunod. Ako ang ina ni Zeke. Ako ang higit na mas may karapatan sa kanya at ipaglalaban ko yun. Wala kang laban sa akin, Laika. Unang-una, wala kang pera. Kaya kong bilhin ng batas kapag ginusto ko. Now, mamimili ka. Pakakasalan mo ko para makasama mo si Zeke. O aalis ka dito na hindi siya kasama. Pinukol niya ng masamang tingin si Clinton. Alam naman ni Laika sa usaping pera ay talo siya. Wala siyang laban kay Clinton. Pero hindi siya papayag na mapasunod ni Clinton. Lalabanan niya ito sa kahit anong paraan. Nagpupuyo sa matinding galit ang kanyang puso na iniwan si Clinton. Kailangan niya makaisip ng paraan para mailayo si Zeke. Pagsapit ng hapon, isang muka ang hindi inaasahan ni Laika na makakaharap muli, ang mama ni Clinton. Kung masama ang ugali nito noon, lalo na ngayon, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa bago tumawa. Akalain mo yon, dating girlfriend ka ng anak ko tapos ngayon, isa ka nalang dakilang yaya ng sarili mong anak? Wala akong pakailam sa mga sasabihin niyo. Alam ko naman na kahit dati pa mainit na ang dugo niyo sa akin, na ayaw niyo sa akin para sa anak niyo. Mabuti at alam mo, tingnan mo naman hanggang ngayon, hampas lupa ka pa rin. Diyos ko naman, Laika, wala ka bang pangarap sa buhay? Tapos gusto mong kunin ang apo ko? Ito ang tatandaan mo, babae. Si Clinton lang ang may karapatan sa anak niyo. At ikaw, habang buhay kanyang makikilala bilang yaya niya. Ina rin kayo, Mrs. L. Chavez. Alam niyo na ang inang higit na may karapatan sa anak. Nakikiusap ako sa inyo. Kausapin niyo si Clinton. Sabihin niyo sa kanya na ipaubayan na lang niya sa akin si Zeke. Ang dami mong sinasabi. Kahit anong mangyari sa amin lang si Zeke. At ikaw bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mo tumalon ka sa tulay nang mamatay ka ng buwisit kang babae ka. Walang pakailam na tinalikuran siya ni Mrs. L. Chavez. Kinalma ni Laika ang sarili. Hindi siya papayag na maging talunan. Alam niyang nasa tama siya at yun ang kanyang ipaglalaban. Kinagabihan, hindi dalawin ng antok si Laika. Pasado 3:00 na ng madaling araw pero gising na gising pa rin siya. Nag-iisip ng gagawin at nang may maisip, dali-dali siyang tumayo at isinilid ang mga gamit sa bag niya. Lumabas sa kwarto na bit-bit na ang lahat ng mga gamit. Nagtungo siya sa kwarto ni Zeke at tulog na tulog ang anak niya. Dahan-dahan niya itong ginising. Nagtataka pa ang bata nang makita siyang nakabihis. San ka pupunta, Mama Laika?
Aalis tayo dito anak. Pupunta tayo sa malayong lugar. Sa lugar na walang makakapaghiwalay sa ating dalawa. I don't understand. Alam po ba ito ni Daddy? Oo naman, sige na anak, bumangon ka na, aalis na tayo. Nagpapasalamat si Laika dahil hindi na nagtanong-tanong ang anak niya. Mabilis silang nakaalis sa bahay na yon na hindi na malaya ng lahat. Kaagad silang sumakay ng taxi. At habang nasa taxi, may tinawagan si Laika na siyang makakatulong sa kanya. Hello Warren, si Laika to, kailangan ko ng tulong mo. Okay, salamat, bye. Si Warren Baltasar ang taong tumulong sa kanya nang mabaliw siya. Inalagaan siya nito't ipinagamot hanggang sa gumaling siya. Isang businessman si Warren, may mga koneksyon ito. Kaya ito ang tinawagan ni Laika dahil alam niyang matutulungan siya nito. Hindi nagtagal, nakarating din sila sa bahay ni Warren sa Quezon City. Nakangiti sila nitong sinalubong. Long time no see Laika. Ang akala ko nakalimutan mo na ako. Anyway, sino ang batang kasama mo? Siya ang anak ko, si Liam. So, you mean natagpuan mo na pala ang anak mo? Kailan pa? Kamakailan lang. Kakapalan ko na ang pagmumukha ko, Warren. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lang nag-iisang tao na makakatulong sa akin. Anything Laika, basta ikaw. Ikinuwento lahat ni Laika kay Warren ang tungkol sa problemang kinakaharap niya. Nakita niya sa mga mata nito ang awa para sa kanya. Don't worry Laika, tutulungan kita. Ikaw ang ina ni Zeke. Ikaw ang higit na may karapatan sa kanya. Malaki ang laban mo't sigurado ko na sa'yo mapupunta ang custody ng bata. Huwag kang matakot. Ikaw ang papanigan ng batas dahil ikaw ang ina. Salamat Warren. Pasensya ka na kung naistorbo na naman kita. Hindi pa nga ako nakakabayad ng utang na loob sa'yo tapos eto na naman ako, humihingi ng tulong. Huwag mong isipin yun. Kaibigan mo ko Laika. Nakahanda kitang tulungan at hindi ako humihingi ng kapalit. Maraming salamat Warren, isa kang tunay na kaibigan. Pansamantala muna silang tumira sa bahay ni Warren. Tinawagan ni Laika ang mga magulang para ibalita na natagpuan na niya ang anak niya. Katulad niya, masayang masaya din ang mga ito dahil sa wakas kasama na niya ang anak niya. Samantala sa bahay ng mga El Chavez, nagkakagulo ang lahat nang makita sa CCTV ang pag-alis ni Laika. Ikaw naman kasi Clinton, bakit hindi ka naging alerto? Dapat inisip mo na gagawin to ng walang yang Laika na yon. Tumawag ka ng mga pulis at ipahuli mo ang babae na yon. Kakasuhan natin siya ng kidnapping. Galit na sabi ni Sylvia L. Chavez habang tahimik lang si Clinton na nakaupo sa upuan. Ano ba Clinton? Ang tahimik mo naman dyan. Kinidnap ng Laika na yun ang anak mo na apo ko. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang gagawing aksyon. Tama na mama. Wala akong balak na ipahuli sa mga pulis si Laika. Lalong-lalo na ang kasuhan siya ng kidnapping. Ano? Nababalo ka na ba Clinton? Kinidnap niya ang anak mo tapos wala kang gagawin? Kung ayaw mong tumawag ng pulis, ako ang tatawag. Hindi ako papayag na mapunta sa kanya ang apo ko. Hindi ka tatawag ng pulis mama. Yun ang desisyon ko at yun ang masusunod. Karapatan ni Laika na makasama ang anak niya. Ayokong ipagkait iyon sa kanya. Tanga! Pabaya siyang ina kaya wala siyang karapatan sa apo ko. Tama na mama, tumigil na kayo. Masyado nang nagdusa si Laika ng dahil sa akin. Panahon na para maging masaya siya. Ayokong ipagkait sa kanyang pagkakataon na makasama si Zeke. Ang dami ko ng kasalanan kay Laika. Ayoko nang dagdagan yon. Bahala ka nga sa buhay mong bata ka. Nang sumunod na mga araw, sinadya ni Clinton na puntahan si Laika sa bahay ng mga ito sa probinsya. Ngunit wala doon ang babae. Ang kapal ng pagmumukha mong pumunta dito at magpakita sa amin pagkatapos ng ginawa mo sa anak namin. Galit na sabi ng itay ni Laika kay Clinton. Kulang na lang, tagain siya nito ng itak na hawak. Patawarin niyo po ako Mang Ador. Matagal ko nang pinagsisisihan ang ginawa ko sa anak niyo. Nandito ko para humingi ng tawad sa inyo at makausap si Laika. Gusto ko lang sabihin sa kanya na payag na ako mapunta sa pangangalaga niya si Zeke. Wala dito si Laika. Nasa bahay siya ng kaibigan niya. Pero hindi namin sasabihin sa iyo kung saan yon. Mahirap na. Sabihin mo ang gusto mong sabihin sa kanya at kami nang bahalang magsabi sa kanya. Pakisabi po kay Laika na gusto ko siyang makausap tungkol sa anak namin na hindi ako galit sa ginawa niya. Hihintayin ko siya bukas sa dati naming tambayan. Yun lang po Aling Gina. Aalis na ako, maraming salamat. Kinabukasan, hinintay ni Clinton si Laika sa paborito nilang lugar. Ang akala niya hindi na ito darating dahil late na ng kalahating oras.
Ganun na lamang ang tuwa niya nang makita na parating si Laika. Hinanda niyang pinakamatamis ng ngiti sa babae. Ang akala ko hindi ka na darating. Uuwi na sana ako. Sorry, nagdadalawang isip kasi ako kung pupuntahan kita dito o hindi. Pero naisip ko na hindi matatapos ang problema natin kung hindi tayo mag-uusap ng maayos. Kung sasabihin mo sa akin na ilalaban mo ang karapatan mo sa anak natin, nakikiusap ako sa iyo, Clinton. Lumaban ka ng patas. Huwag mong idaan sa pera. No, Laika. Ang totoo niyan, ibinibigay ko na sa iyo ang karapatan kay Zeke. Tama ka. Ikaw naman talagang may karapatan na mag-alaga sa kanya dahil ikaw ang ina. Ang gusto ko lang, huwag mo siyang ipagkait sa akin na kahit tuwing weekend, makasama ko man lang siya. Yun lang, Laika. Hindi naman ako madamot, Clinton. Wala akong balak na ipagkait sa iyo ang anak natin. Malaya mo siyang makikita kahit anong oras mo gusto. Basta sa akin siya uuwi. Salamat, Laika. Sasamantalahin ko na ang pagkakataong to. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Patawarin mo ko, Laika, kung naging mahina ako, kung naging duwag ako. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, hindi ko yun gagawin sa iyo. Ang kaso'y hindi na. Sa totoo lang, Clinton, hanggang ngayon, hindi pa rin kita napapatawad sa ginawa mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na mapapatawad kita. Hayaan mo muna na maghilom ang sugat na nilikha mo sa puso ko. Hihintayin ko ang araw na yun, Laika. Basta hayaan mo lang ako ipakita at iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni Clinton, nagdesisyon si Laika na umuwi na lamang ng probinsya kasama ang anak na si Zeke. Ang balak ni Laika, doon na siya maghahanap ng trabaho para hindi na malayo sa mga magulang. Makalipas ang isang buwan, nagulat si Laika nang malaman kay Warren na nabili nito ang bakanting lupa sa katapat nila at balak nitong patayuan ng bahay. Ano? Magpapatayo ka ng bahay dyan? Bakit naman? Para malapit ako sa iyo. Alam mo naman na matagal na kitang gusto, Laika. Gagawin ko ang lahat para makuha ang matamis mong oo. Hindi ako nababagay sa iyo, Warren. Binatak at mayaman. Samantalang ako isang dalagang ina at isang hamak na dukha. Wala akong pakailam sa estado ng buhay natin. Basta mahal kita, Laika. At tanggap ko ang lahat sa iyo maging ang anak mo. Pero Warren, hayaan mo lang ako na mahalin ka, Laika, please. Walang nagawa si Laika kundi payagan si Warren na ligawan siya nito. Isang gabi, nagising si Laika nang makarinig ng ingay na nanggagaling sa labas ng kanilang bahay. Tumayo siya para silipin kung anong ingay yon. Nanlaki ang mata niya nang makita si Warren na naghaharana. Ngumiti ito ng kay tamis nang makita siyang nakadungaw sa bintana. Nang matapos kumanta si Warren, nakangiti niya itong pinapasok sa loob ng kanilang bahay. Hindi mo naman sinabi sa akin na magaling ka palang kumanta. Hindi naman masyado. Siya nga pala, Laika, para sa'yo. Salamat sa mga bulaklak, Warren. Habang masaya silang nag-uusap ni Warren, nakarinig sila ng kumakanta sa labas. Nang tignan nila, nakita nila si Clinton. Hindi ko alam na may nauna na palang mangharana sa akin. Siya nga pala, Clinton, si Warren, manliligaw ko. Sa halip na sumagot si Clinton, tinapunan lamang nito ng tingin si Warren. Nakaramdam naman ng kaba si Laika dahil parehong tahimik ang dalawang lalaki. Nauna nang umuwi si Warren habang nagpaiwan naman si Clinton. Tapatin mo nga ako, Laika. Sino sa amin ang Warren na yun ang sasagutin mo? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Pakiramdaman mo ang puso mo kung sino ang tinitibok. Kung ako ba ang Warren na yun? Kung siya ang pipiliin mo, malugod ko yung tatanggapin. Makita lang kitang masaya, masaya na rin ako. Gusto mo talagang malaman ang sagot ko? Oo, Clinton, mahal ko si Warren. Pero natatakot ako dahil magkaiba ang estado ng buhay namin. Ayoko maranasan ang naranasan ko nun sa'yo. Natatakot na ako masaktan at maiwang nag-iisa sa ere. Kung mahal mo talaga si Warren, huwag kang matakot sumugal, Laika. Kung natalo ka sa akin noon, malay mo this time, manalo ka na sa kanya. Mahal na mahal kita, Laika, at hangad ko ang kaligayahan mo. Masakit to para sa akin, pero tatanggapin ko ng maluwag sa aking dibdib. Salamat, Clinton. Dahil sa sinabi ni Clinton, nagkaroon ng lakas ng loob si Laika na ipaglaban ang kanyang nararamdaman kay Warren. Nang pumunta ulit ito sa kanilang bahay, hindi na siya nagdalawang isip na sagutin ito at tanggapin ang inalay nitong pag-ibig sa kanya. Nagulat pa si Laika nang bigla na lamang itong lumuhod sa kanyang harapan at mag-propose. Pwede mo ba akong samahan sa araw-araw ng buhay ko dito sa mundo? Laika Olgado, pwede mo ba akong pakasalan?
Hindi na nagdalawang isip si Laika at kaagad na siyang umuo kay Warren na labis nitong kinatuwa. Oo, Warren Baltasar, pakakasalan kita't sasamahan hanggang sa ating pagtanda. I love you, Laika. I love you too, Warren. Makalipas lamang ang 4 na buwan, sa wakas ay matagumpay silang naikasal ni Warren. Nagpapasalamat si Laika dahil tanggap siya ng mga magulang ni Warren, maging ang anak niyang si Zeke. Hindi naka-attend ng kasal nila si Clinton. May biglaan kasi itong business trip sa Baguio. Alam ni Laika na sinadya lang yun ni Clinton dahil ayaw nitong makita na ikinakasal siya sa ibang lalaki. Ipinagdarasal na lamang ni Laika na sana mahanap ni Clinton ang tunay nitong pag-ibig, na sana kung magmamahal man ulit ito, matuto na itong manindigan at hindi namang iwan sa ere.